Mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan ba niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin? Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. At yun nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong ribat ni Senator Marcoleta dito po sa mga pinagagawa po ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Mantakin nyo mga kabayan ang ginawa po nito ni Lacson para po tinabagay idiin si Senator Marcoleta at pagbintangan na nakikipagkunaybans kay Gutesa. Mantakin nyo mga kabayan, pinabyo po ang CCTV. Minanmanan po si Senator Marcoleta mula Senado, pati po doon sa restaurant na pinagpuntahan ni Marcoleta para nga po, dahil di po ba, ayaw na nga po doon sa salaysay, na ito po si Congressman Mike Defensor, may lumapit po sa kanya na isang Marines na si Gutesa. At ang gusto nga daw pong mag-witness laban kay Romualdez. Dahil naman po kaibigan po ni Congressman Mike Defensor, itong si Senator Marcoleta nasa Senado, sabi niya, tinawagan niya at sinabi niya kung pwede kausapin si Gutesa at dumaan nga po saglit si Senator Marcoleta. Ito po yung base sa narasyon ni Senator Marcoleta. Pero bantakin niyo mga kabayan, ang ginawa po ni Ping Lacson, pinabyo po pati yung CCTV ng restaurant para makita lamang na sumaglit nga naman doon si Senator Marcoleta. Paano po kaya kung nagtagal po doon si Senator Marcoleta? Sasabihin, di ba? Bubutasan na po nito ni Ping Lacson, itong si Marcoleta. Kita nyo po ang kabalintunaan po nito ni Ping Lacson. Dapat po ba, ganyan po ba dapat ang isang senador? O sabihin natin, chairman ka pa ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa inis po ni Senator Marcoleta, alam niyo po ano po sinabi niya? Paano kaya kung ikaw, yung CCTV sa tapat ng opisina mo, ang ipabyo ko, ang tingnan ko, para malaman natin kung sino-sino, kung sino-sino po yung pumapasok dyan sa kwarto o opisina ni Ping Lacson. Kasi kung ako kay Senator Marcoleta, ganun din gagawin ko. Sir, pabyo muna lang sir, at ilabas nyo rin po para makita rin po natin kung sino-sino po yung pumapasok dyan. Baka makita po tayo, pagulat po tayo makita natin baka may emisaryo po dyan mula kay Saldico at Romualdez na pumapasok dyan. Di po ba? Baka lang naman po. Baka wala tuloy. Baka lang naman po, di ba mga kabayan? Kasi ang lakas po ng loob nito ni Lacson na mag-view ng CCTV. Di ba? As if naman na parang iniimbestigahan niya si Senator Marcoleta, ano naman po mararamdaman ni Lacson kung sa kanya po gawin yun. Di ba? Palibhasa, sir. Sinasabi ko na nga sa iyo, sir, Mr. Lacson, na wala na pong tiwala ang taong bayan sa inyo. Gumagawa na lang po kayo ng kwento Yan po ba yung utos ni Romualdez sa inyo? Yan po ba yung utos sa inyo ni Saldico? Nagtatanong lang po. O utos yan sa inyo ni Bongbong Marcos na mag-espiya kay Senator Marcoleta? Yan po ba yung utos ng mga proponents mo ninyo? Tatanong lang po, sir. Kasi hindi po trabaho ng senador yan Ang trabaho po ng senador, gumawa po ng batas. Di po ba? Pero ikaw po, nag-i-espiya ka sa kapwa mong senador. Dapat lang talaga na matanggal kayo dyan Pati si Soto. Dapat yan matanggal na rin mga kabayan. Pag-usapan natin yan tungkol kay Soto mamaya. Pero ito, unahin muna natin ito. Kasi hindi na po maganda mga kabayan. Maling-mali po yung ginagawa ni Senator Ping Lacson na mag-i-espiya ka. Diyan sa kapwa mo senador. Kung gawain mo yan talaga noon pa, sigurado ako hindi ka naman nanalo sa susunod na eleksyon. At yan rin siguro yung dahilan kung bakit hindi ka nanalo bilang Vice President. O ito mga kabayan, panoorin po natin yung ribat ni Senator Marcoleta dito nga po kay Pinky Lacson.
Senator Marcoleta, pasok po. Po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang mga kapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya yung sasagot nun. Hindi ko naman kaya sagutin Ay, yung para sa kanya. hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siyang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang nila yung pagnonotaryo. Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero ang talagang pangunahing ikinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots.
between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi bakit... lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din.